At samantala muling pinahayag ni Pangulong Benigno Aquino III sa kanyang pagbisita sa Singapore na wala na siyang balak na magkaroon pa ng pangalawang termino bilang Pangulo ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Muling tinuldukan ni Pangulong Aquino III ang usapin ng pagiging open niya sa ikalawang termino bilang Pangulo ng bansa pagkatapos ang nakatakda niyang pagbaba sa pwesto sa June 2016. Sa pakikipanayam sa kanya ng mga Filipino media personnel sa isang hotel sa Singapore kahapon, kasalukuyan niyang sinasala ang mga napipisil ng administrasyon upang makasigurado sa nararapat na humalili sa kanya. Isa ang itayo natin na siyang magiging muka ng plataforma ng gobyerno gusto natin pairalin sa ating bansa. Nilinaw din ng Pangulo na ginagawa niya ang pamimili sa pamamagitan ng pagkalap ng konsensus o pagkakasundo ng mga grupong una ng sumuporta at nagluklok sa kanya. Matagal-tagal lang pinag-iisipan yan at pinipilit kong magkaroon ng konsensus na yung pagkakasundoan sa lahat ng mga grupong sumuporta sa atin at sumusuporta sa atin. Sumuporta na at sumusuporta. Gusto mong maiwan buo pagdating ng 2016 para manigurado na yung pinagagawa natin ngayon ay mapagpatuloy, di ba? Hindi maging parang sa mandali lang yung tinamasa natin mga tagumpay ngayon tapos balik na naman tayo sa sitwasyon na bigla nawalan na ng pag-asa mga kababayan natin tungkol sa Pilipinas. No? Nabanggit din ng Pangulo na bukas ito sa suhestyon maging ng iba pang coalition party bagamat hindi na nito tinukoy kung sino-sino ang mga nakakausap niya. Binasa ko na rin yung advice nilang hindi ko sinulisit. At in-engage ko na rin sila. Pag may minungkahin ganito, di sabihin ko yung aking kuro-kuro tungkol doon sa minungkahin nila. Nagtungo sa Singapore ang Pangulo para sa 2-day working visit doon kasama ang ibang cabinet member tulad ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Trade and Industry Secretary Gregory Domingo at Finance Secretary Cesar Purisima. Ang highlight ng pagbisita ng Pangulong Aquino ay ang kanyang pakikipagkita kay President Tony Tan Yang Keng Yam at Prime Minister Lee Hsien Loong. Dumalo rin ang Pangulo sa 2 araw na The Economist World in 2015 Conference bilang keynote speaker. Siya ang kauna-unahang leader ng bansa na nagsalita sa naturang Global Forum. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide.